Maulap at kalatang ulan, umiiral pa rin sa Eastern Visayas, bunsod pa rin ng boundary ng manipis na shear line. Pero nalalabi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, mananatiling katamtaman at fairly weather na panahon. Maliban na lamang sa ibang bahagi ng Southern Mindanao na binanggit natin na patuloy na makakaranas ng near equatorial trough rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 27, 2025. Ang oras natin po sa ngayong umaga ay alas 10:33 na ng umaga. Stationary at katamtaman naman ang lagay ng panahon natin sa Metro Manila at inangkaratig sa bahagi ng Extreme Northern Luzon, pero ramdam pa rin natin despite na manipis yung daloy ng amihan sa atin. Kaya yung lamig sa Extreme Northern Luzon ay patuloy pa rin na mas malamig ang temperatura. Ganon din dito sa Metro Manila at since unti-unti pa lamang na bumubugso muli ang ating amihan. At wala sa ating lightning detection system, may ilang pagkidlat ang nadedetect ng aking aparato dito sa Caloocan. Kaya lang sa may bandang Benham Rise sa silangan ng Northern Luzon at dito sa may bandang Mindoro sa may Oriental Mindoro. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin just in case, malamang nagdudulot lamang ito ng mga isolated light rain showers at mga ilang localized thunderstorms. Asahan po yan. Pero dito sa bahagi pa rin ng Luzon, katamtaman at fairly weather pa rin ang umiiral. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, haze at mostly cloudy. Ang umiiral pa rin dito sa amin sa Caloocan. So medyo mahangin, bumubugso-bugso ang hangin ngayong umaga at ngayong tanghali. At since medyo sumusupot ang tinding sikat ng araw, ay magdala po tayo na pananggalang sa tinding sikat ng araw, lalo na sa mga lalabas ngayon sa Metro Manila. At since magiging rush hour lalo na sa hapon dahil Lunes po ngayong araw. Sa lowest temperature na itala na weather station kanilang 3:15 AM nakapagtala kami ng lowest of 23.5 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng pinaka-highest na air temperature na 31.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:44 PM. Meaning bahagyang mataas ng konti yung aming heat index na nasa 40.3 degrees Celsius na medyo pasok sa danger level pero comfortable na maituturing ito sa amin sa Caloocan. Kung itatabi naman sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may pinakamataas na 33.8 degrees Celsius na highest air temperature. Sa Baguio City, napakaginaw sa kanila na 13.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. Malamang nasa 11 degrees Celsius ang temperatura naman sa bahagi naman ng Benguet, especially sa bandang La Trinidad. Sa inyo na naman, ang Gian Eastern Samar ay patuloy na nakakaranas gaya ng aking report kahapon. May manipis tayong shear line pa rin, kaya nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahagi ng Eastern Samar region at nakapagtala sila kahapon ng 73 mm na total rainfall. Natiling wala kami recorded rainfall, so diretso agad tayo sa outside humidity na medyo drier at 65% na outside humidity. So medyo drier ito ng bahagya. So nasa 65% po outside humidity, medyo drier ito at bumaba ng 6% since last hour. Nasa 1011 hectopascals naman ang outside atmospheric pressure natin and steady ito since last hour. So mukhang madaling magpatuyo ng sinampay ngayon kahit na malamig. High tayo, low tayo status, manatiling minimum low tayo pero gaya na ating report kahapon medyo maalon po Kung sisilipin muli natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring sa significant wave height, kung sisilipin po natin, tayo natin mag-load yung latest data. Makikita po natin ay ang buong kanluran at silangan bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, lalo na sa may bandang eastern portions ng ating bansa, umabot ng 1.25 to 2.5 meters. Nangangulagan lamang na lumalakas muli ang ating amihan mula ngayong araw, which is nireport na natin nung isang araw yan na unti-unting paglakas na naman ang bugso ng ating amihan. At dahil po dyan ay lalakas po muli yung daloy ng ating amihan at yung paglamig na naman ng ating temperatura. Asahan po natin yan at tuloy-tuloy pa rin tayo nakakaranas ng amihan at yung extreme Northern Luzon naman kasabay ng malakas na daloy ng hangin ito ay magbubunsod na naman ng mataas na alon na umaabot ng 2.5 meters to 4 meters lalo na sa bahagi ng Kalintang Channels,
So totally bawal po pumalaot ang ating maliliit na sasakyang pandagat, napakadelikado po pumalaot dyan. At sa mga medium sea crabs naman o mga tatawid sa may bandang Sama region patawid ng Sorsogon, medyo alisto po tayo at ingat dahil mauga o masyadong malikot ang karagatan ngayon dahil sa daloy ng salubungan ng Estelis na naman at ng ating northeast monsoon o amihan. So delikado po pumalaot at kitang-kita naman halos buong silangan ng bansa ay unti-unti na namang magiging rough ang ating karagatan dahil dito. So lumalabas mamayang gabi pa po na 8:13 PM maximum high tide. So diretso agad tayo sa ating almanac. So may katanghaling araw kaninang 6:25 AM at inaasang lulubog ito mamayang 5:52 PM. At kaka-moonrise pa lamang, but since 6% na lamang yung waning crescent, mukhang ito na muna ang huli nating report para sa moonrise and moonset. Dahil halos zero visibility na ito bukas. At nasa elevation of 45 degrees pa lamang ito. So kaka-moonrise pa lamang kaninang madaling araw, 5:17 AM rather. At lulubog ito mamayang hapon pa po at 3:41 PM. So ayan pa lamang siya. Pero halos new moon na siya o halos hindi na masyado makita, konting-konti na lamang at 6% illuminated. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, patuloy pa rin magiging maulap ang ating panahon ngayon. So may mga isolated rain showers lamang, ganoon din bukas, walang naka-forecast kung ilang percentage, pero indicated sa image ay isolated ang magiging mga pag-ulan, especially sa may bandang southern part ng ating bansa, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 22 to 23 degrees Celsius. So this week mostly cloudy tayo at mga ilang maliliitang percentage lamang na tsansa ng pag-ulan. Madalas overcast po ang magiging weather systems natin this week. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Magsisimula tayo sa katimugang bahagi ng bansa dahil meron tayong equatorial trough na nagbubunsod ng malawakang pag-ulan sa buong Davao region na naman. So ingat po sa posibleng pagbaha at asahan po ang mga moderate and heavy rain showers sa halos buong Davao region. Ayun, nakita-kita po mula Davao Oriental hanggang Davao Occidental na po yan. So madadamay ang buong Davao del Norte, Davao del Sur at ilang bahagi ng Sorsogon area, boundary dyan sa may bandang central ng Mindanao at sa silangang bahagi ng Mindanao mula Compostela Valley pataas ng Agusan del Sur, Surigao del Sur hanggang Surigao del Norte na yan. So kitang-kita naman po. So magiging mostly cloudy po ang parte ito ng Davao region hanggang central po ng Mindanao. Asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat at iwas na lamang o mag-iingat sa posibleng biglaang flash floods dahil malawakan po yung cluster na ito ng near equatorial trough. Kung malapitan naman ang sisilipin natin dito sa bandang Kamindanawan, kung gagamitan natin ng OSM map, kitang-kita po ang bahagi na ito ng buong Davao del Sur, Davao Occidental hanggang dito na yan sa Davao Oriental. Nakakaranas kayo sila ng mga moderate and heavy rain showers at moderate to some violent rain showers naman nararamdaman na ngayon ng mga taga General Santos City, Davao del Sur, yan, dyan sa bandang Don Marcelino, Santa Maria, yan, Malugon. Nadadamay na rin ang bahagi ng Kidapawan, Santa Cruz. So papasok ng bandang Davao City sa Toril, nakakaranas ngayon ng ilang moderate and heavy rain showers. Hindi rin lusot ang parte ng Jose Abad Santos at Sarangani. Ingat sa posibleng pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupang bigla. Maulan din ang parte ng Coronadal at Takurong at mostly cloudy na rin ang umiiral sa South Cotabato hanggang Sultan Kudarat na yan at Maguindanao del Norte. Asahan din ninyo na makakaroon kayo ng mga kalat-kalat na mga ilang light o some moderate rain showers nitong maghapon. Wala naman sa silangan ng Mindanao, nabanggit na natin ang buong Surigao region hanggang dyan sa miba ng Agusan del Norte nga po hanggang Agusan del Sur. Moderate and heavy rain showers din nararanasan ng mga taga Surigao del Sur o halos buong Caraga region. At mula sa bandang San Francisco, pababa na yan ang Bislig, Lingig, and the rest ng Compostela Valley, yan sa Davao de Oro, and the rest ng Bangaga, Caraga, hanggang dyan sa may dulo ng mati ng sakop ng Davao Oriental. Makakaranas kayo ng mga ilang scattered, moderate to some heavy rain showers. Maulap din ang buong bahagi ng central ng Mindanao, gaya na aking binanggit kanina, kabilang na ang Bukidnon area. So magiging maulap din ang bahagi ng Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro, and the rest ng Iligan hanggang papasok na yun ng bandang Lanao del Norte, kasama na ang parte ng Osamis
papasok ng Zamboanga Peninsula sa Misamis Occidental. Maulap din ang bahagi ng Zamboanga del Norte, bagamat magiging mostly gloomy tayo dyan, at mga isolated light rain showers at may mga pagkulog at pagkidlat din kasama na ang ilang bahagi ng Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. Light to some moderate rain showers din ang iiral sa City of Zamboanga City at islan ng Basilan at Ulu-Sulu. So magdala po ng pananggalang dahil mostly mas mauulanin ang bahagi ng Mindanao area kumpara sa bahagi nga po ng South Luzon. Magiging maulap naman at mga ilang kalat-kalat din ng pag-ulan magsisimula dito sa bahagi ng South Leyte pataas ng Tacloban sa may bandang Leyte region, at maulan din ang parte ng Southern Eastern Samar, yan mula Gian Eastern Samar pataas na ng bandang Borongan na nakakaranas ng mga ilang light to moderate showers hanggang Dolores. Gloomy rin pero magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa ibabaw o Northern Samar region mula sa bahagi ng Labezares, Bobon, Lope de Vega at sa may bandang kalunan ng Calbayog, Lawang, Northern Samar hanggang Mapamanas. Pero pagitan ng Mapanas hanggang Oras o at 7 ay magiging maulap na rin at makakaranas sa mga ilang kalat-kalat na light to some moderate rain showers. Asahan din ang mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o sa gabi. Ganon din sa bahagi ng Katbalogan, patawid na yan ng west portion sa Samar, patawid ng Santa Rita hanggang dito nga po sa bandang Tacloban. Katamtama naman at partly to mostly kaudina ng umiiral sa bahagi ng Tacloban hanggang Ormoc, and the rest ng buong biliran pababa na yan ng bandang Tabango, Bilaba hanggang Palumpon sa kaluran ng Northern Leyte. So magdala na naman anytime ng mga pananggalang dahil magiging overcast din ang panahon ninyo sa bahagi ng kaluran ng Leyte dahil nga po yung boundary ng malipis na shear line ay nag-accumulate yan sa may bandang Eastern Samar region, sa may Eastern Visayas. So yung extension yan ay paganyan po. Manipis lamang yan, hindi pa masyado highly concentrated dahil medyo manipis pa yung ating northeast monsoon. Pero malakas-lakas po ang daloy ng ating east kaya hindi masyado malawak pa ang water vapor o yung concentration. Nagkatataon lamang dito sa bahagi nga po ng Eastern Samar na medyo mataas ang concentration ng water vapor kaya nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat na mga moderate light to some moderate rain showers. Kahapon umabot nga po ng 73 mm ang total rainfall dyan sa bandang Gian Eastern Samar. So asahan din nyo ngayong maghapon ay magiging maulan din dyan sa inyo. Mula man sa sentral ng Visayas hanggang kalurang parte ng Visayas, bagamat partly cloudy ang umiiral at moderate, ay mga isolated lamang at mga localized thunderstorms ang madalas na mararamdaman ng mga taga southern part ng Cebu, Bohol, yan, lalo na sa mga Tagbilaran. At sa bahagi naman ng Siquijor at dito sa may bandang southern part ng Dumaguete, sa dulo ng Siaton, magiging bagamat katamtaman, asahan din ang mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi, and the rest ng Negros Oriental hanggang Negros Occidental. Katamtaman naman ang lagay ng panahon, kabilang na rin ang sentro ng Cebu City, pataas ng Danao hanggang Bogo. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Panay Island, so wala tayong magiging problema, magiging maaraw po tayo dyan mula sa bahagi ng Bacolod. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga mahihina lamang ito, hindi gaya dyan sa may banang silangan ng Visayas. Katamtaman din ang lagay, partly cloudy din ang umiiral sa buong bahagi ng South Luzon mula Masbate, Romblon, Marinduque kasama na at ilang bahagi ng Burias Island. Kasama na rin ang bahagi ng Bicol Region mula Sorsogon, Legazpi hanggang the rest ng Camarines Sur. Pero asahan na sa hapon o sa gabi, aabutan kayo dyan ng mga ilang maulap at mga ilang localized thunderstorms, especially sa bahagi ng dulo ng Irosin, ng Sorsogon hanggang Legazpi. So be ready na lamang just in case. Pero sa ngayon medyo maganda pa ang panahon ninyo dyan, kabilang na ang Catanduanes Island. Mula sa sakop ng Camarines Norte at ng Quezon Province, pataas na yun ng bandang Calabarzon area, ay katamtaman at fairly weather naman tayo. So medyo partly cloudy at overcast din tayo. Pero mostly medyo haze po ang lagay ng panahon natin at katamtaman ang panahon, kabilang na ang Mindoro area. Magiging maulap naman sa parte ng Puerto Princesa sa Palawan, mga mahihinang pag-ulan lamang ang medyo umiiral na sandalian lamang itong bubuhos at tumitila din. Pero generally, moderate ang ating magiging panahon sa buong Palawan Island, maliban na lamang sa dulo ng Batarasa at Balabac na mas makakaranas pa ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Na extension ng
ng near equatorial trough, nagpapang-abot pa rin kasi yan sa dulo ng Balabac Island. So just in case, magiging maulan pa rin sa inyo dyan. Mula sa buong Calabarzon area at kasama na ang Metro Manila and the rest ng Bulacan, Angeles, Pampanga, Mayan, Central Luzon and the rest ng kanluran ng Northern Luzon, magiging fairly weather naman tayo dyan at klaro ang ating himpapuwid. Maganda yan sa mga astro chasers na makikita pa rin natin yung planetary alignment. Magandang pagkakataon po yan na makunan po ninyo ng magandang kuha. Ganon din sa may silangan, medyo fairly weather naman at moderate ang lagay ng panahon, medyo klaro rin. Magiging hazy lamang pagsapit po ng hapon o gabi dahil po sa lamig ng simoy ng ating amihan. So wala tayong magiging problema sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon. Kitang-kita naman sa water vapor, halos walang water vapor sa buong extreme Northern Luzon area. Yun, no? Napaka-blue. So lamig lamang ang mararamdaman sa buong bahagi ng Northern Luzon. So wala magiging problema sa buong bahagi ng Northern Luzon. Kasama na rin ang parte ng Metro Manila. Medyo maulap na lamang pagdating sa may bandang Calabarzon area. Pero katamtaman lamang ang maulap. Hindi gagaya din sa bahagi ng Visayas area na mas highly concentrated dahil yung manipis na shear line ay nag-accumulated. Wala pa rin tayong inaasahan ano masama ng panahon, pero yung near equatorial trough at yung surface trough na umiira sa may bahagi ng katimugan ng Mindanao ay patuloy pa rin hanggang this weekday. So ready pa rin ang mga payong dahil asahan ninyo sa bahagi ng silangan pa rin ng bansa madalas na magiging maulan at dyan sa may bandang Davao region sa mga susunod mga araw. So tuloy-tuloy pa rin yung ating dalawang weather systems, yung ating northeast monsoon at easterlies hanggang this coming last day o January 31, 2025 po. At wala tayong inaasahan mang tropical wave na mamamataan. Gaya ng ating monthly forecast, wala talaga tayong aasahang may mabuo kahit isang bagyo ngayong month of January. So mula sa ating global spectral model ay patuloy pa rin ang iiral na ating amihan at yung easterlies. At dahil lalakas nga po siya mula ngayong araw, ang pagbugso muli ng amihan, asahan muli ang pagbugso rin ng makapal na shear line sa mga susunod na mga araw po bago magkatapusan po. So iiral naman ng mga pag-ulan lalo na sa bandang Eastern Visayas area o Southeastern Luzon sa mga susunod na mga araw. So nararamdaman na yan ng mga taga-Eastern Samar nga po dahil nakaranas sila ng mahigit sa 73 mm na total rainfall dyan sa may bandang Gian, Eastern Samar nga po. Wala sa ating mean sea level pressure ay bahagyang mababa ang atmospheric pressure sa may bandang Southern Mindanao kaya nakakaranas ng mga near equatorial trough dyan. Wala din sa may bandang Southern Luzon, nasa 1,014 hectopascals pataas to 1,016 hectopascals ang atmospheric pressure. So medyo high pressure area sa parte ng Northern Luzon. Ayan, hanggang maabot pa ng 1,018 to 1,020 hectopascals. Kaya napaka-dry pero malamig ang simoy ng hangin dahil nga po sa ating tuloy-tuloy na amihan hanggang sa pagpasok na yan ng February 2025. So wala tayong magiging komento dahil ang pamumuo ng mga low pressure area mostly sa may bandang Southern Hemisphere sa northern part ng Australia ngayon at border o pagitan ng Indonesian Peninsula. Wala masyado sa may bandang Western Pacific natin. So wala tayong magiging comment dyan. Maging sa mga global traffic hazard natin, mababa rin o Southern Hemisphere din ang mga mabubuong low pressure o tropical waves. Ayan, no? Puro sa may bandang Southern Hemisphere. Wala tayong nakikita sa may bandang West Pacific Basin. So negative po tayo, wala tayong masyadong mag-report regarding dito. Sa ulat lindol naman, wala naman tayong namamataan na malalakas-lakas na mga paginig so far. Medyo mga minor earthquakes lamang. So diretso agad tayo sa short period seismograms. Mula sa data feed ni PBOX, meron tayong dalawang magnitude 4.0 plus na nai-record. Kaninang 2:45 AM may magnitude 4.7 po na naitala sa Governor Generoso, Davao Oriental. So sa may bandang southeast ito ng Governor Generoso, Davao Oriental na may epicentral depth na 126 km depth. So mukhang dulo na naman ito. Yan, o, bandang southeast ng Davao Oriental area. At kanina namang ngayong 9:48 AM nagkaroon ng magnitude 4.2 naman na may mababaw lamang na epicentral depth na 11 km dyan sa may bandang northwest ng Itbayat, Batanes. So mukhang ramdam ang bahagyang pagyanig sa may bandang southern Taiwan. Medyo malayo sa may bandang Itbayat, Batanes. Pero expected na ramdam ito sa may bandang southern part ng Taiwan. So, meron tayong dalawang magnitude 4.0 na tala so far since kaninang madaling araw. Pero hindi naman masyado penetrative yung pagyanig. Kaya hindi na-detect masyado ng aking
seismograph. And the rest ay wala naman at kukunti pa lamang yung mga minor earthquakes natin. Kaya diretso agad tayo sa total earthquakes para ngayong araw. Base sa ating historical earthquakes ngayong araw ng Lunes. Yan. At makikita po natin dito is yung total earthquakes natin na nasa total of 894 earthquakes na po. So malapit na mag 900. 855 dito sa magnitude 2.0 pataas, 33 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 6 ang ating magnitude 5.0 pataas. So naging 6 na po ang ating magnitude 5. So far wala pa naman tayong naitalang magnitude 6. At dahil sa patuloy pa rin ang mga cluster at maraming pagyanig dito sa may bandang katimugan ng bansa, ingat pa rin dahil dumadami na rin sa may bandang kanluran ng southwestern Luzon area. Yan. Ingat na lamang lalo na sa bahagi pa rin ng Surigao Region at Davao Region na mas marami pa rin naitalang pagyanig. So yun lamang pong pinaka-latest natin at mukhang aabot pa sa mahigit sa 900 total earthquakes natin ang magiging total earthquakes for January 2025. At narito naman ating 3-day 8-day weather forecast para sa araw ng Lunes, January 27, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 27, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali o ngayong umaga. Since pare-pareho lang naman ang nalagay ng panahon natin, medyo uniiral na uli yung malakas na amihan muli ngayong linggong ito. So, i-ready po ang mga jacket. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa aking reading na aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.